magandang gabi po sa ating lahat at salamat sa Diyos sa isa na namang napakagandang pagkakataon na ipinahiram sa atin, ano. Bagaman mainit yung panahon sa kaninang maghapon, ano, ay niloob ng Panginoon na maayos naman yung panahon natin ngayon at tayo ay makakapag-aral patungkol po sa forex trading. So, salamat sa Diyos. And again, ang pag-aaralan po natin tonight is about po dun sa tinatawag na advanced technical analysis, ano. Um, Nung last time ay pinag-aralan po natin yung patungkol dun sa basic na technical analysis or simply yung about po dun sa kung papaano gumagalaw ang price action o yung presyo ng mga currencies and papaano siya nagre-reflect dun sa chart na tinatawag and paano at ano yung tinatawag na candlestick and yung mga patterns na ating pinag-aralan, no? So tonight po is yung mas advanced na technical analysis ang ating pag-aaralan. So napaka-importante po nito sa inyong magiging trading business. Ano po, ah, ito po yung mga makakatulong sa inyo para malaman nyo kung ah, pwede ka na bang mag-trade, confirm na ba yung pag-akyat o pagbaba ng paggalaw ng presyo ng isang currency, no? So napakaimportante nito kaya sana po hiling ko sa inyo na kung meron kayong hindi naintindihan ay pakitanong niyo po sa akin ng maayos and pwede niyo po akong interrupt anytime kasi anyway, ginagawa natin ito para matuto po kayo ng forex trading. So huwag niyong palampasin ang bawat gabi na meron po kayong hindi naintindihan. Ano po? Kasi mahirap pag nagpatong-patong na. Okay? So, pag-aaralan po natin tonight yung tinatawag na chart patterns. Meron kasi tinatawag ng continuation, reversal, at saka neutral chart patterns, no? And then, yung pag-aaralan din po natin yung tungkol sa mga indicators. Kasi most of forex traders and even yung mga crypto traders ay gumagamit ng um, indicators, no? Without understanding kung ano bang klase ng indicators ang ginagamit nila at kung tama ba yung paraan ng paggamit nila. Ano po? So I am not against do sa paggamit ng indicators pero as you grow older dito po sa business na ito, makikita nyo na mahalaga na naintindihan nyo talaga yung mismong price action movement rather than umasa sa indicators. Pero yes, nakakatulong po ang indicators. In fact, doon po sa ating isa sa mga strategies na ituturo po sa inyo, yung 3-step process natin ay meron po tayong gagamitin doon na indicators. For now, more on theories lang muna tayo. Gusto ko maintindihan niyo po talaga ng mas malalim kung ano po talaga yung forex trading and ano yung mga components na dapat na inyo po naintindihan. Okay? So tuloy na po ako dun sa tinatag na chart pattern. Ang chart pattern mga kapatid, yan po ay yung mga pattern na nabubuo ng bawat paggalaw ng mga candlestick. So kung kahapon pinag-aralan natin yung candlestick pattern, meaning dalawang candlestick pattern, isang candlestick, tatlong candlestick pattern, no? Ngayon po is pag-aaralan natin yung multiple candlestick pattern o yung mga patterns na nabubuo ng multiple candlesticks. Kuha nyo kapatid. So kung makikita nyo dito, meron siyang mga itsura no, na nabubuo yung pattern. Merong triangle, no? Merong pa ganito pa siya, no? Para siyang timplahan ng kape, no? Merong parang W, no? Meron namang parang letter M, tapos yung mga triangle, may mga ganito pa, no? So pag-aaralan natin, ano-ano ba yung mga yan at ano yung information o signal na dapat ay maintindihan mo o maunawaan mo pag nakita mo iyan. And paano mo siyempre siya gagamitin. Okay? So, ang mga chart patterns po, mahalaga na maintindihan natin na nagbibigay siya ng clue sa kung aakyat ba o bababa yung presyo ng isang currency pairs, no? So, meron po tayong tatlo na klase ng chart patterns. Meron tayong tinatawag na continuations, meaning kapag ang trend o direksyon ng paggalaw ng price action ay bullish, pag nakita mo itong patterns na ito, magkukontinue siya sa bullish direction niya. Meron din namang reversal, meaning bullish yung current na price action movement, tapos pag nakita mo siya, magkakaroon siya ng reversal o magiging bearish siya, no? And then neutral, ibig sabihin, wala siyang malinaw na direksyon na sinasabi. So, kung wala palang malinaw, ba't pa natin pag-aaralan, no?
Kailangan po natin yung malaman kasi para pagka nakita mo siya, alam mo na kailangan mong magdandahan. Kasi hindi sigurado kung pa kaliwa o pa kanan o pa up or pa down yung price movement. Okay? So, diretso na po ako sa continuation chart pattern. Ang continuation chart pattern po actually ay binubuo ng rectangular pattern at saka yung mga triangular pattern. So sa rectangular pattern, mayroon pong tinatawag na flag pattern, mayroong bullish flag pattern at saka bearish flag pattern, no? Mayroon din tinatawag na channel, no? O yung rectangular pattern, and mayroon din tinatawag na pennant, no? So iisa-isahin po natin. So pag sinabing continuation again, ibig sabihin kung bullish ay magpapatuloy na magiging bullish, and kung bearish ay magpapatuloy po na magiging bearish. So yung una po, no, na pag-usapan natin is yun pong tinatawag na channel. So, ang channel pattern po ay mayroong dalawa, yung ascending at descending. So, pagka yung paakyat, kita nyo naman, pataas na ganyan, ibig sabihin po dyan ay ascending chart channel. Ibig sabihin, di ba, pinag-aralan po natin ang support and resistance. So, kumbaga, pataas ng pataas yung presyo ng currency, tapos nagbabounce siya sa resistance at saka support na almost the same level. Kuha niyo kapatid. Kaya nakakabuo po siya ng ganitong itsura ng pattern. Maliwanag po. Maliwanag. So pag ascending, pataas. Pag descending, pababa. So since continuation chart pattern siya, kung paakyat ang price action movement, bullish, then most of the time, hindi po 100%, pero most of the time na lumalabas po ito, no, na naka-ascending yung channel, ang nangyayari po ay sa resistance po yan nagbe-break. Kuha nyo kapatid. Kuha po. Pagka naman po siya ay pababa, yan po ay sa support nagbe-break. Kasi nangyayari po dyan, unti-unting tinatalo ng bullish momentum o ng mga buyers ng base currencies, yun pong sellers o yung buyers ng quote currency. Mas dumadami yung nakapanig dun sa buyers ng base currency. Kuha nyo kapatid. Mas lumalakas yung demand sa base currency. Kaya nangyayari, nagpapatuloy po siya. Kuha nyo kapatid. So tatandaan nyo kapatid, parang ano yan parang alam niyo yung lastiko. Pagka yung hinihila natin o halimbawa yung naghihilahan ng lubid, ang tawag dun sa ganun laro, na pag natalo yung kabila, biglang mabilis yung pagpunta dun sa direksyon na kung saan yung nanalo. Naintindihan niyo po ba ako? Kuha. Kasi halimbawa, dito, kaya dito ay bumababa pa yung presyo kasi mayroon pang interest yung mga ah, mas panig dun sa quote currency. 'Di ba? May bumibili pa ng quote currency kaya anong nangyayari, bumababa pa 'yan, no? Kapag nawala ng interest yung mga 'yon, then ibig sabihin mas madami na yung mga nasa base currency, nagpo-push ng demand ng base currency. So pag nangyari 'yon, ibig sabihin mas lalakas yung demand sa base currency. Kuha niyo kapatid. Kuha. Kuha po ba? Kasi simple lang naman kung ang pababang presyo ay nagsasabi ng demand sa quote currency, na ang ibig sabihin mayroong bumibili ng quote currency. Tama? So pag nakikita nila na itong aking currency na binibili, mukhang hindi na yata tataas ang presyo. Siyempre, hindi na sila bibili. Isi-sell na nila yon. So the moment na isinell nila yung quote currency, ano nangyari? Nag-buy sila ng base currency. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? And therefore, mas mabilis yung paggalaw sa direksyon ng base currency. Bullish ng base currency. And ganun din po sa quote currency dun sa descending chart channel. Kuha mga kapatid. Para mas maintindihan nyo, punta na agad tayo sa chart. Yan, parang ganito po yan. So, pwede ito. Yan. So, ascending channel. Kuha nyo kapatid.
Yan o. Pagka-break, diretso siya. Kuha niyo kapatid. Pero hindi yan sigurado na diretso. So, ang ginagawa niyan kapatid, halimbawa nagkaroon ka ng ascending channel, no? Ganito. Kuha niyo kapatid. So, nagkaroon ka ng ascending channel. Okay? So, pag po kayo ay magte-trade, huwag kayong magte-trade yung pagka-break. Gagawin nyo po, hintayin nyo na mag-bounce, tapos saka kayo magte-trade. Kuha nyo kapatid. Pag bounce, tapos hindi na siya pumasok dun sa channel, tsaka po kayo mag-trade ng buy. Pero pagka hindi, no, hindi siya halimbawa, nakalampas siya, bumutas siyang ganyan, huwag nyo na pong i-buy. Kuha nyo kapatid. Kopya. So, yun yung mga dapat yung matandaan po Importante po yan. Maliwanag po ba? So, sa descending, dito yan sa baba. Okay? So, yan po yung channel. And then, ito naman pong rectangular pattern, channel din siya, pero hindi siya naka-slope. Kopya. So, naka-horizontal lang siya. So, pag po yan ay bullish momentum, ibig sabihin nandito, galing ang price pataas, tapos nagkaroon ng channel, most of the time po yan ay dito nagbe-break sa ibabaw. Pag naman bearish, tapos nagkaroon ng channel, most of the time po yan ay dito po nagkaka-break sa ilalim. Kuha nyo kapatid. Kuha. Maliwanag po ba? Check. Maliwanag? Maliwanag Yes. po. So, importante po yan. So, halimbawa, di yan lang, ganito, kailangan nyo maintindihan, no? So, lahat ng channel, lahat ng pattern, laging maghihintay kayo ng tinatawag na retest. No? Retest is yung babalik muna. Okay? Ganyan. So, di ba ito yung rectangular pattern mo, ano po? So, hindi yan 100% na dapat magkakapantay na magkakapantay, hindi po. As long as nakakabuo siya ng channel, yan po ay considered na rectangular pattern. So kung halimbawa kapatid, yan, nag-break na. Katulad ng sinabi ko kanina, no? Ibig sabihin nito una is, ito ay bullish, galing sa bullish. No? Ang direction niya ay pataas. Kuha niya kapatid. Kuha niyo po ba? Bullish. Tapos biglang nagkaroon ng channel, no? Ang normally, no, na makikita nyo dyan kapatid, is ito, nagkakaroon muna to ng ganyan. Minsan weeks lang. Tawag dito ay liquidity grab. Pagkatapos, magbe-break po yan dito. Pagka-break niya, magba-bounce, tapos diretso na po yan. So, the moment na mag-bounce siya, dito po kayo mag-e-entry. Kapag ka po na-break ito. Kuha? So, ibig sabihin, ang entry dyan ay ito. Kuha nyo kapatid, ganyan po yun. Maliwanag. So, huwag kayong mag-entry ng walang retest. Kuha nyo po. Pag dito nagkaroon ng wicks, ang tawag yan ay liquidity grab. So, maganda po yun. Especially, kung dito sa may ilalim niya ay may tinatawag na OB, which pag-aaralan po natin moving forward. Okay? Kuha nyo po. Kuha po. Kuha. So, tandaan nyo lang muna po yan. Ano? So, sa channel, again, pag galing siya sa bullish, tapos nagkaroon ng rectangular pattern, kuha. Tingnan nyo kung magkakaroon siya ng liquidity grab, pagkatapos magkakaroon siya ng retest bago kayo mag-entry. Kopya. So parang ganito. So ito ay rectangular pattern din po ito. Aha. Ito. Kuha nyo kapatid. Yan. So rectangular pattern po ito. So hindi kailangan na na sobrang saktong-sakto. Ano po? Kuha nyo kapatid. So rectangular pattern po yan. So kung mapapansin nyo, dito, bumalik, tapos saka bumaba. Kuha nyo po. So ang pinaka-ideal is hindi yung ganyan na pumapasok ulit. Dapat hanggang dito lang siya. Tapos bumabagsak na siya. Okay? Kuha nyo kapatid. Kuha po.
Nakakasunod po ba, kapatid? Po. So ito ay, okay, ito ay pennant. So, ganito naman po yan. Kuha niyo, kapatid. Tapos, dito siya nag-break. Kuha niyo po. Maliwanag po ba? So, isa-isa natin. So, ito yung rectangular pattern. Again, most of the time, magbe-break yan sa ilalim. So, kailangan lang mayroong retest bago mag-entry. Dito naman po is break sa ibabaw, retest bago mag-entry. Kuha niyo, kapatid. Kuha po ba? So, ito naman po yung flag pattern. So, para siyang channel, ascending at saka descending channel. So, it is descending channel, pero siya po ay nanggaling sa strong na bullish. Merong flagpole. Kuha niyo po. Pag sinabing flagpole, ito yung malalaking candlestick. No? Sunod-sunod na green candlestick. Kuha niyo, kapatid. Tapos nagkaroon ng descending. So, ang breakout niyan po ay, most of the time ay sa taas. Or, ang ibig sabihin, pag nagkaroon po yan ng breakout dito sa taas, tapos retest, trade po kayo kasi ibig sabihin, malakas po yung continuation pattern. Kuha niyo, mga kapatid. Kuha po. Maliwanag po ba? So, ito naman Opo. is flag pattern na bearish. So, ibig sabihin, bearish yung, ano po, yung trend. Pagkatapos lumabas po is parang ascending na channel naman siya. Tapos, nagkaroon ng breakout po dito sa support. Lagyan nyo lang po ng ano, hintayin nyo lang magkaroon ng retest, tapos saka kayo mag-entry. Kuha po. Normally, tinitingnan po yan sa higher time frame, let's say H1 or H4. Tapos yung retest ay tinitingnan po sa lower time frame, M5 or M15. Kuha, mga kapatid. Kuha. So, gawin natin actual. So, let's say punta tayo ng H1. Maliwanag po ba? Ito ay rectangular pattern din po ito. Kuha niyo pa, kapatid. Ayan, oh. So, meron siyang resistance, meron siyang support. Tapos na-break nga lang, tapos bumaba na siya. Kuha po. Naintindihan po ba? Opo. So, eto, rectangular pattern. Kuha niyo po. And then, ah ito po ay rectangular pattern din. Kuha niyo, kapatid. Kuha niyo po. Tapos nagkaroon ng break. Kuha. So, ito ay pwede i-consider na flag pattern. Nag-break pag ganun. Kuha niyo po, mga kapatid. Nakakasunod po kayo. Kuha. Question. So, ito naman po yung tinatawag na pennant. So, instead na ang nabubuo ay channel o rectangular pattern, ang nabubuo po ay triangle. Okay? So, yun po ay pennant. Ang pagkakaiba, ang pagkakatulad niya sa flag, meron din po siyang flagpole o yung ah, malakas na movement, no? O malalaking mahahabang candlestick. Kuha niyo, kapatid. Tapos saka nagkakaroon siya ng pattern na ang tinatawag din po yan na consolidation. Okay? So sa mga triangle pattern, no, the same po dun sa rectangular pattern natin, kailangan ay meron po tayong retest. Pagka-break, retest, tsaka po tayo entry. Okay? So huwag kayong basta-basta mag-e-entry ng walang retest. So pagka bullish pennant, ibig sabihin ang current na direction po ng price action ay bullish. Tapos nagkita po tayo ng triangle pattern, no? So yun po ay pennant. Yun naman pong bearish pennant, yun po yung current na movement ay bearish. Tapos nagkaroon po tayo ng triangle pattern, no? Symmetrical triangle pattern. Yun po ay tinatawag na bearish pennant. Okay?
Kuha, kuha, kuha. Okay kay Ma'am Katrina. Sir Angelo, okay po ba? Yes, yes. Question, sir. None so far. So far, so good. So good. Yes. Kung yung kanina, yung pennant ay symmetrical. Pag sinabi niyo pong symmetrical ay parehas na parehas yung pagkakabuo ng triangle niya. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan po ba? So, yung angle po niya parehas. Pag nilagay niyo siya ng guhit dito sa gitna, symmetrical siya. Magkaparas yung mabubuo. Kuha niyo po. Ibig Opo. sabihin, yung angle nung resistance at saka nung support, no, is parehas. Maaaring 45 degrees yan. Kuha niyo kapatid. Hindi kailangan na nakaganyan. Pwedeng nakaganon ng konti, pero yung triangle talagang symmetrical na triangle. Kuha nyo kapatid. So yun po ay Opo. pennant din. Kuha nyo kapatid. Tapos Opo. madidefine siya kung merong aggressive na movement. Kung bullish, yung aggressive movement, yun ay bullish pennant. Pag bearish, yung aggressive movement, bago lumabas yung symmetrical triangle, yun po ay bearish pennant. Maliwanag po. So Opo. continuation siya kapag mayroong aggressive na push bago lumabas. Kasi mamaya pag-aaralan natin yung symmetrical triangle lang, pag po kapag walang malakas na movement, iba po yung expected result natin doon. Okay? So ito naman yung tinatawag na wedge. Ang wedge actually po, no, although most of yung mga textbook ang wedge ay included sa continuation, sa akin pong personal na experience, ang wedge ay neutral pattern dapat. Kasi sobrang liit ng percentage ng winning niya. Kumbaga, almost the same lang. Parang 50-50 pa. Nung trinak ko po yan dati eh. Minap out ko lahat ng nakikita kong mga pattern. Lumalabas sa aking sa checking ko po, ano po, ah neutral siya. Ibig sabihin, minsan malimit dito nagbe-break, minsan dito nagbe-break, malimit. Kuha niyo kapatid. Ang titingnan niyo lang po dito sa wedge pattern, para siyang asakol. Alam niyo po yung asakol, yung pangdukan ng lupa, di ba? So tatandaan niyo, pagka yung direksyon ng ng wedge ay pataas, parang ganito, no? Ang breakout niya po ay dito sa baba. Kuha niyo po ba? Pagka naman po pa ganito, yung mas slant po sa kanya is yung resistance. Dito kasi ang mas malalim yung angle is support. Pababa po yon. Pag naman ang angle po ay mas slant po yung resistance and sa bullish trending po siya, yun po ay falling wedge. Pagka ito naman po, yan ay rising wedge na nangangahulugan na pag rising wedge, yan po ay bearish continuation. Pag falling wedge, yan po ay bullish continuation pattern. Ang sa akin lang, tulad na nabanggit ko kanina, based sa akin pong experience mga kapatid, obserbahan nyo mabuti. Kasi madami po akong nakita na falling wedge, pero dito po siya nagbe-break. Kuha nyo kapatid. Actually, yung observation ko po na yun is almost lahat ng triangle pattern. Ibig sabihin, pag may triangle pattern na lumalabas, medyo mag-ingat na po kayo kasi whether yan ay pennant o whether yan ay regular na triangle, symmetrical, wedge, no? Ah, malaki din po yung chances na nagiging neutral chart pattern po yan. So, para lang sigurado tayo na hindi tayo magkakaroon ng problema sa any chart pattern, lagi pong pag-breakout ang usapan, no? Nag-break doon sa pattern, laging dapat may retest. Whether channel, whether rectangular, or any triangular pattern. Kuha niyo po mga kapatid. Maliwanag Opo. po ba yon? Maliwanag. Yan. No? So, paano ba ginagamit? Kailangan nyo lang tandaan siya kasi para halimbawa nakita nyo, naghintay kayo ng confirmation. 'Di ba? Sabi natin kailangan lagi may confirmation. Tapos may nakita kang pattern. Eh di at least may idea ka na, oh,
pagka ganito, mas malaki ang percentage na magiging bullish o maging continuation yung trend. Kuha nyo kapatid, ganun po yun. Pero hindi siya nyo dapat ginagawa na basis ng entry. Sole basis ng entry. Hindi pwedeng dun lang ang pinaka-basis ng entry. Kuha mga kapatid. Kasi nga, moving forward, pag-aaralin din natin yung smart money concept, no? So, kailangan lahat yan inyo pong i-consider. Yung pinag-aaralan natin sa candlestick pattern, and then now, ito pong pinag-aaralan natin sa ah, chart patterns and yung mga pag-aaralan natin tungkol sa SMC. Kuha nyo kapatid. Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Opo. Kuha po. So ngayon, intindihin nyo lang munang mabuti. Kung may tanong, please let me know. Ano po? Kuha po. And ito naman po yung, kung yun ay mga continuation chart pattern, yung una natin pinag-aralan, ito naman yung mga reversal. So sa totoo lang, napakadami po ng pattern. Pinili ko lang po yung mga high percentage po talaga na nangyayari yung whether continuation pattern siya or siya ba ay reversal pattern. So nangunguna na po dyan yung double top, no? Kapag po kayo nagkita ng ganito, pang letter M, yun po ay double top, no? Ito naman ay head and shoulder, ito naman ay triple top, no? So ano yung pagkakaiba-iba niyan? Pag po mga kapatid double top, mayroon po kayong nakita na bullish momentum yung trend, bullish trend. Pagkatapos dumating siya sa isang point na pagka-create niya ng higher high, nagkaroon siya ng higher low. Tapos, yung sumunod na high is not higher high nor lower high. Equal siya. Nagkaroon ng equal high. Pantay. Kuha niyo po. Pag nangyari po yan, yan po ay tinatawag na double top. At ang signal na sinasabi niya sa ating mga kapatid ay posibleng magkaroon ng reversal. Again, hindi 100% na reversal. So, ano yung magiging batayan natin kung magtutuloy na ba siya? So, ganito po. Sa double top, yung higher low na na-create, ito pong low pivot na ito, ima-mark nyo po yan. Tapos guguhit kayo ng horizontal line na magpapas doon sa tip o dulo noong low pivot sa pagitan ng dalawang equal high. Okay? Tapos pag drawing nyo po yan pa diretso, horizontal, babantayin nyo na lumampas yung price action. Pag yan po ay lumagpas, wag agad kayo magti-trade. Again, titingnan nyo kung may retest. Pagka retest, tapos bumaba, na break itong lower low niya, kuha nyo kapatid, dun lang po kayo mag-entry ng low. Of course, together with other confirmation. Kopya nyo po. Tapos ang kabaligtaran naman niya, kung bearish ang movement, pababa, tapos nagkaroon naman ng double bottom, equal din. Okay? Guguhit lang kayo ng neckline. Kuha nyo po. Pagkatapos, paglampas ng neckline, hintayin nyo po na magkaroon ng retest, tapos tsaka ang entry. Kuha nyo kapatid. Kuha po ba? So, laging tatandaan, double top siya kapag dapat itong dalawang pivot na ito ay magkapantay. Agad lalagyan nyo ng neckline, tapos pag na-break, retest, tapos tsaka ang potential entry. Pag naman po double bottom, dapat pantay na pantay yung swing pivot A at swing pivot B. And then, drawing kayo ng neckline. Pag na-break, hintay ng retest, tsaka po entry. Kopya. Maliwanag? So, yan po ay reversal chart pattern. Ang sumunod naman po dyan ay tinatawag na head and shoulder. So, sa head and shoulder kapatid, ganun din. Higher high, higher low, higher high, tapos equal low. No? Nagkaroon ng equal low or minsan po nagiging lower low. O minsan naman nagiging lower high. Okay? Tapos nagkakaroon ng lower high. So tatandaan, yung pivot number 2 is higher than pivot number 1 and pivot number 3
can be higher than pivot number 1 but not higher than pivot number 2. Pwede siyang mas mataas sa 1, pwedeng equal sa 1, pwedeng mas mababa sa 1 as long as mas mababa yung pivot 3 sa pivot 2. So kung inyo pong pagmamasdan, para siyang tao, ito yung ulo, ito yung dalawang balikat. Kaya ang tawag po dyan ay head and shoulders pattern. Kopya mga kapatid. Dito lang, kailangan nyo po itong tandaang mabuti ha. Kapag nag-drawing kayo ng neckline, ang titingnan nyo po is yung swing low sa pagitan ng pivot 1 and 2 and swing low sa pagitan ng 2 and 3. Tapos, i-connect nyo po iyon. Kopya. Now, sa iba pong mga nagtuturo ng mga chart pattern, wala silang pakialam as long as may neckline. Sa akin po, based sa aking experience, kapag po ang neckline ay pataas, okay? Ibig sabihin, itong pivot na ito, mas malaki doon, mas mataas doon. Ang neckline mo pataas, tapos na break po yon, mas malakas po yung possibilities na maging reversal na nga siya. Pero pag ang neckline po ay pababa, okay? Ganyan siya, pababa. Kahit ma-break niya po yon, medyo delikado po yon. Kasi yun po ay minsan nagiging continuation. Kuha nyo kapatid. Kuha po ba? So ano tatandaan? Pag bullish, nagkaroon ng head and shoulder, check nyo yung neckline kung siya ay equal ng level or siya ay ascending. Pag ascending yung taas na break, mas malaki ang chances na reversal na po yon. Kopya. Of course, sa ano naman po, sa inverted head and shoulder, kasi pag nakaganyan po yan, ay normal head and shoulder. Pag naman siya inverted na head and shoulder, parang ganito po, no? Parang bearish movement, tapos bumaba, tumaas, diba? Yan, so inverted na head and shoulder po yan. So kung sa head and shoulder, dapat yung neckline ay pataas, okay? Dito, maganda naman po kung ang neckline ay pababa. Okay? Kuha nyo po. Pag yan pababa, ang gagawin nyo lang, pag na-break, no, hintayin nyo na magkaroon ng retest. Tapos, pag tumapat na dito yung entry, nalampasan nyo yung entry dito, kuha nyo kapatid, yan, na-break, dito na po kayo mag-trade. Diretso na po yun. Kuha nyo kapatid. Head and shoulder naman, bullish ang movement. Nagkaroon ng shoulder, head, okay? Shoulder, baba, no? Head and shoulder siya pag hindi ito lumampas doon. Hanggang dyan lang siya. Pwede siyang mas mataas compare dito. Pwede siyang mas mababa compare dito. Pero, malakas ang signal kapag yung neckline mo is pataas. Kopya. Hindi pababa. Kopya. Naintindihan niyo po? Okay? Maliwanag po. Nakakasunod po ba mga kapatid? Ha? And walang automatic na trade pagka nag-break. Laging retest. Okay? Retest, trade. Okay. So, next, ito po yung tinatawag naman na triple bottom at saka triple top. So, sa triple top, instead na dalawa, sa double top, sa kanya ay tatlo. Kuha niyo kapatid. Pag naman bottom, triple bottom, tatlo. Na dapat ay equal yung top. Okay? So tatandaan nyo, both sa triple top at double top, pwedeng ito ay body, tapos ito ay wicks. Tapos ito ay body. Kuha nyo po. Naintindihan nyo po ba ibig sabihin na body at saka wicks? Di ba mayroong mga candlestick wala na wicks sa taas? So pwedeng yon wicks, yun ay body, tapos ito ay wicks, tapos ito ay wicks. Pwede naman na wicks, wicks, wicks. Pwede naman wicks, body, wicks. Pwede naman na wicks, body, body. O pare-pares na body. As long as yung pinakamatay naas na price na naabot is the same level.
Yun po ay triple top, and the same din sa double top, pwede siyang maging wicks at body or combination ng paras na body or paras na wicks. Kuha nyo po. Kuha. Kuha? So, yung triple bottom, ganun din po siya. Dapat pantay-pantay. So, the same with double top, mas maganda kung ang neckline ay pataas bago na break doon. Kung bearish naman, mas maganda kung ang neckline ay pababa or equal or equal. Kopya. So, ang kinukuhanan po ng neckline is yung dalawang swing low. Kuha niyo po. Or dalawang swing high. Kopya. Maliwanag po yan kapatid ha. So, dapat maliwanag din sa inyo na titingin kayo ng triple top or double top depende sa direction. Kung bullish, triple top. Kung bearish, triple bottom. Ganon din naman kung bullish, double top. Kung bearish, double bottom. Pag bullish, head and shoulder. Pag bearish, inverted head and shoulder. Kasi nagkakaproblema po diyan malimit ang trader. Anong ibig sabihin ni Kuya Tan? Bearish ang movement, nagkaroon ng equal top. Yan, nagkaroon ng ganyang equal top. Kopya? Anong ginawa? Nung magkaroon ng equal top, anong sabi? Uy, double top. Okay? Tapos, nagkaroon dito ng neckline, nag-trade. Kuha nyo kapatid. Kuha nyo po. Hindi ito double top. Kuha nyo po. Kuha ba? Yan ay rectangular pattern. Kuha po. Naintindihan? Maliwanag. Okay. So, tapos na tayo sa ating mga reversal. So, ito naman po yung tinatawag na balimbing o neutral chart pattern. So, number 1 na dyan is yung ascending triangle. Horizontal ang resistance, pero naka-slope, ascending ang support. Descending is, yun pong support ang horizontal and ang naka-slope pa yung resistance. Kopya. So, laging tatandaan, sa ascending triangle, dito po yan nagbe-break most of the time sa taas. Pero dahil neutral chart pattern siya, siya po ay nagbe-break din dito sa baba. So, kailangan laging may retest. Okay? Kuha niyo mga kapatid, pag walang retest, wag basta-basta mag-decide na yun ay pataas na nga o pababa na nga. Okay? So, yan po yung ascending at descending triangle. And ito naman po yung symmetrical triangle. So, para siyang penan. Pag hinati mo sa gitna, pantay na pantay. So, neutral chart pattern po yun mga kapatid. Kuha. And then ito po yung symmetrical expanding. Ibig sabihin, hindi siya pasarado yung nagagawang consolidation. Siya ay pabuka. Palaki ng palaki. Kuha niyo kapatid. Nakabaligtad na triangle. So, yun po ay symmetrical expanding. Okay? So, yun po ay neutral chart pattern. So, tatandaan nyo lang po sa ascending triangle pattern, lagi nyong titingnan na ang breakout na pinag-uusapan natin dito ay hindi yung breakout dito sa channel na ito. Titingnan nyo yung previous low sa ascending triangle, previous low, kopya. Tapos pag na-break po yon, ang bounce dito, tapos pababa. Kopya. Hindi dito. Baka mamaya paglampas doon, mag-trade na kayo. Hindi po. Mali yun. Ha? Pag sa support ang break. Pag resistance, di dito kayo. Tapos retest, entry. Kopya mga kapatid. Kopya. Ganon din po yan sa descending.
no? Kukunin nyo yung level ng previous high, okay? Pagkatapos, pag na-break po yun, retest entry. Kuha po. Maliwanag. So, the same po yan sa symmetrical. Whether resistance break or support break, tingnan nyo yung previous resistance and previous support. Yun ang kailangan ma-break, hindi yung triangle. Kopya. Maliwanag po? Maliwanag. So, ito naman po, mga kapatid, is yung expanding symmetrical triangle or symmetrical expanding triangle. Pag ganyan, kailangan yung ma-identify yung pivot 1, 2, 3, and 4. Kasi kapag po yung pivot 1, yung level ng pivot 1 na break, no? Tapos yung level ng pivot 2 na break din. Yan po yung tinatawag na symmetrical expanding. Kuha niyo kapatid. Kuha. Kuha po. So, normally ito ay makikita nyo pagka yung bagong open ang market, meron ako napapansin ng mga ganyan. Kasi biglang laki ng volatility. Kuha nyo po. So, di yan mga kapatid, tatandaan nyo, ba, na-identify nyo na to. Di higher high, tapos higher low, higher high, tapos nagkaroon ng lower low. So, yan po ay possible na symmetrical expanding triangle. Kuha nyo po. So, paano nyo malalaman? Pag ginuhitan nyo yung resistance at saka yung support, makikita nyo triangle na naka-inverted o naka-baligtad. So, anong kailangan nyo maintindihan yan? Pag na-identify nyo yung 1, 2, and 3, kapag po yung price lumampas dito sa level ng 1, ibig sabihin po yan, magtutuloy-tuloy yan dun sa fourth na pivot niya. Kuha nyo kapatid, especially pag na-break niya yung level ng 2. Kuha nyo kapatid. Pagkatapos, ang abangan yung sunod dyan is pag na-break niya itong level ng 2 pataas. Pag na-break nyo po yan, magdidiretso na po yan pataas. Pero pag yan dito hindi na-break, bumaba at pababa na po yun. Kuha nyo kapatid. Kuha. Maliwanag po ba? So, tingnan natin kung naintindihan. So, gusto ko po kasi mas maintindihan nyo talaga yung pinag-aaralan natin. Question po so far. O, isa-isa nga natin. Anong pattern po ito kapatid? Kuya Angelo? Ma'am Katrina po, magandang gabi. Hello po. Ba't andyan po kayo? Apo. Ma'am? Yes po. Narinig po Yan ako. po. Yes ma'am, magandang gabi po. Ma'am, anong pattern po yan? Sige. Um, ayan po. Pagkakaalala ko parang flag pattern. Very good. Plug pattern po yan. Bullish plug pattn. Kuha niyo kapatid. Tapos yun yung sinasabi ko, retest muna. Hindi niya na siya pumasok. Aggressive po talaga yung movement. Kuha niyo kapatid. Compare doon sa mga pumapasok. Pag hindi yan pumasok dyan, kuha niyo po. Titingnan niyo na lang ito kung ano yung pattern dito paglapat. Yung pinag-aaralan naman natin kahapon. 'Di ba? Kuha niyo kapatid. So ito pwede nating sabihin na ah yan, ito ay gravestone. 'Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo kahapon. Ah, titingnan niyo kung ano yung before and after ng doji. 'Di ba? Gravestone na doji siya. Sabi sa ibang textbook, pag gravestone daw pababa. Sabi ko sa inyo kahapon, tingnan niyo ano yung previous at saka after. Kung previous at after, pataas yan.
Pero kung ito'y red, tapos ito'y red, pababa yun. Kuha niyo kapatid. Kuha po. So ito, anong pattern ito? Itong dalawang candlestick nito, mga kapatid. Bullish engulfing. Very good. So bullish engulfing. So alam mo na, pagkabasa mo pa lang dito, uy, bullish engulfing ah. So magte-trade ka na ba agad dito? No. Hintayin mo magawa ng retest. Diyan po masusubok talaga yung discipline. Kasi alam niyo pag nagte-trade na kayo, uy, bullish engulfing na. Di ba? Trade ka agad. No. Laging retest. Yun ang nasa rules eh. Retest. So pagka-retest naman dyan, di ba? Yung iba, pagkakita nito, uy, nag-retest na. Ito palang kulay pula, wala pa yung kulay green. Di ba? Te-trade na kaagad. Kasi natatakot sila baka biglang umangat na. Eh, paano pag dumire-diretso, na-break itong resistance? Hindi, ibang usapan na po yun. Kuha. So dito, ang tamang entry dito, after nitong maklose itong green candlestick. Dito. Kuha niya kapatid, kasi ito ay momentum candlestick. Kasi pag kinuha niyo yung height po nito, pamula doon, okay, hanggang doon, siya ay 5.6. Pero yung height nito, di ba? 3.7. So 3.7 is bigger than dun sa 50% ng 5.6. Kuha niyo kapatid. So sa momentum. Momentum candlestick. Kuha niyo po. So dito pwede ka nang mag-entry dito. Kuha niyo po kapatid. Yan, ganyan. Dito ang entry. Kuha niyo po. So, mga kapatid, ipinapaliwanag ko lang po sa inyo muna ngayon kung ano yung mga dapat niyo pong isipin pag nakikita niyo po yung mga pattern, ha? Pero kung nababanggit ko man sa inyo na dito ang entry, hindi po ibig sabihin na magti-trade na agad kayo na tapos pag nakita nyo entry na kayo, hindi po. Additional confirmation lang po yon. Kumbaga, tamang mindset lang kung saan yung tama, mas tamang entry. Pero hindi pa po yun ang ating strategy kung kailan tayo mag-entry. Ma'am ha, sir, hindi pa yon. Hindi pa ako nagtuturo sa inyo ng kung kailan kayo mag-entry. Sinasabi ko lang po sa inyo na sa mga traditional na forex trader and any other trader, pagbabasa ng technical analysis, ganun po yung basahin. Kuha kapatid, kuha po. Maliwanag po yan ah. So yun yung tama. Kasi yung iba, hindi na nagre-retest. So mali po yun. Yun lang pinakapunto ko. Okay? So ito po ay kuha niyo kapatid. So ganun din siya. Flag pattern din po siya. Tapos, bumabante, bumaba, retest. Ito ay engulfing. So, ang entry niyan ay dito. Kuha niyo kapatid. Ganyan po yon. Okay? Nakakasunod ha. Ano po kaya ito mga kapatid? Anong check niyo po dyan? Yan po ba ay neutral, reversal, o continuation chart pattern? Parang neutral po. Neutral, very good. Ma'am, lagi niyong tatandaan, most of the time, pagka po yan ma'am ay triangle pattern, neutral na lang kaagad isipin nyo. Kuha Mm. niyo kapatid. Kasi yan po, honestly, kahit nga yung ibang mga triangle pattern ay na nagfo-fall sa continuation chart pattern o reversal, malimit po pag triangle talaga neutral yan. Kuha niyo kapatid. Kuha. Kuha niyo po. Do yan po ay pwede niyo sabihin na yun ay wedge na pattern. Kuha niyo po ba? Kuha. Ano So po? yan po ay ascending na wedge pattern. Kuha niyo po. Okay? So neutral. Pwedeng dito, pwedeng doon magka-break. Okay? Yan. Ito po. Ano kayang pattern ito?
No, yun po yung expanding triangle. Symmetrical triangle. Okay? Maliwanag na po. May idea na kayo sa mga tinatawag na continuation pattern, kapatid? Continuation Opo. pattern, reversal chart pattern, and neutral chart pattern. So kung isa-summarize nyo po yon, pag kayo nagkita po kapatid ng channel na pattern, okay? Channel, whether rectangular or channel na pattern, yan po ay most of the time ay nagfo-fall sa continuation pattern. Okay? Kopya. Kopya po. And then pag nagkaroon kayo nakita kayo na triangle, any form ng triangle, yan po ay most of the time nagfo-fall sa neutral pattern. Kopya. Ang magiging pagkakaiba lang is kung merong strong movement bago lumabas ang triangle. Kasi yan po ay nagiging pennant na siya ay continuation chart pattern. Pagkatapos, kapag po nagkaroon ng double tap, triple tap at head and shoulder, yan po ay reversal chart pattern. Maliwanag po? Maliwanag. Okay? Copy na. So, lipat na po ako mga kapatid ha. So, ano naman yung key levels? Ang key levels mga kapatid, tinuro ko na sa inyo to kahapon. Ito yung dating resistance na naging support or dating support na naging resistance. So, sobrang simple lang to check kung may key levels. Paliitin nyo lang, ganyan yung mga candlestick. I-zoom nyo lang siya. Para mas madali pong ma-identify ng mata ano yung mga common area. Kuha nyo po, halimbawa, ito. So, ito ay, kuha nyo po kapatid, siya ay resistance. So, pwedeng ang gamitin nyo ay, ito. Resistance level. Kuha nyo kapatid. Kuha po. Ito ay support and at the same time ay naging resistance. Resistance, resistance, support, 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 resistance. Kuha nyo kapatid. So ito po ay key levels. Maliwanag po ba mga kapatid? Naintindihan po? Naintindihan? Hala. So yan po yung mga key level. So pagka drawing nyo na po yan, dalawa lang inyo laging iisipin. Pag na-break, magiging breakout yon. Pero kailangan mo na ng retest. Pag hindi na-break, ibig sabihin yun ay reversal area. Pero laging, ganito po yan. Halimbawa, ito yung inyong area. Ito yung pinag-usapan natin na key areas. No? So, anong ibig sabihin niya? Nagkaroon ng price action, nag-bounce, nag-bounce, na-break, nag-bounce, nag-bounce, nag-break, bounce, bounce, bounce. So, ito ay key area. It doesn't matter kung ilan yung mga bounce. Kuha nyo po. As long as nagiging key levels po siya. So, tatandaan nyo lang, every time na mag-break out, tingnan nyo po ito sa higher time frame. Whether H1 or H4. Tapos, i-map nyo po yung key levels. Tapos every time po na mag-breakout, baba kayo ng 15 or 5 minutes, tingnan nyo kung sa lower time frame meron ng retest. Pagka retest, check ng confirmation candlestick, whether engulfing, okay, or morning star, tapos break. Kuha nyo kapatid. Dito naman, pag hindi na break, pag bumaba, check muna ng reversal candlestick, bullish to bearish reversal candlestick pattern.
retest, entry. Kuha nyo kapatid. Laging huwag nyo kalimutan na magkaroon ng retest, either nag-break or nag-bounce. Kuha nyo kapatid. Kuha po. Kopya. Maliwanag po ba? So, parang ito. Ayan o. So, nasan ba yung mga key levels? So, dito. Okay, isa. Ito, lampas din pa doon. So, ibig sabihin, ito key levels. Yan. Okay? Kuha nyo kapatid. So, yung other ways, okay, is pwede nyo gamitin yung Fibonacci. So, halimbawa, yung retracement, ibig sabihin, saan bang level babalik? Okay? So, kung halimbawa, itong movement muna na to. Kung mula po dito, okay, bumagsak hanggang doon, pinakamababa. So, sinasabi ng Fibonacci, pag nag-pullback siya, kasi di ba alam natin nagpo-pullback, hanggang saan siya posibleng mag-pullback. Okay? Sinasabi po niya na pwede siyang mag-pullback dito sa level ng 0.382, pwede siyang pumulbak doon. Kuha niya kapatid. Kuha po. Or, pwede siyang mag-pullback doon sa level ng 0.50. Okay, pwede na gumanyan. Tapos tsaka siya gumanyan, tapos gumanon. Or pwede na, pagkabagsak niya dyan, didiretso na siya ng pagbaba. Okay? Kuha po. Para masabi na continuation chart pattern, continuation pa din yung trend. Or pwede siyang pumunta sa 0.618 o yung tinatawag na golden ratio. Most of the time po ay sa 0.50 at 0.618. Pag hindi sila nakabreak ng 0.50 at 0.618, yan ay nagiging continuation na ng trend. Kuha nyo po. Pero pag yan po ay hindi ni-respect yung 0.618 o golden ratio, yan po ay aangat hanggang sa 0.786. Eto, ayan o, nasa 0.786 na siya. Okay? So, anong ibig nating sabihin yan? So, ngayon, nasa key level siya, retracement level. Okay? So, dapat naintindihan nyo na possible na siyang maging reversal. Pwede na yung mag-reverse dito. Kuha nyo kapatid. Naintindihan nyo po ba? Kasi siya ay Fibonacci key levels na 0.78. Kuha mga kapatid. So, madami po yung levels na yan. Sa akin lang, ang Fibonacci levels ko po, ang ginagamit ko lang, ayan o, ang dami na key levels, di ba? By default, ang dami po niyan. Pero sa akin, ang pinipili ko lang po dyan ay 0.5, 0.6, 0.718. Kuha nyo po. 0.78 rather. So, pag yan na-break yung 0.78, ibig sabihin yan, posible na po yan na umangat yung price dire-diretso. Kopya. So, dalawa na yung key levels na tinuro ko sa inyo. Yung key levels na yung isinusum natin pagkatapos kinukuha natin yung mga previous support and resistance, that's key levels, and then using Fibonacci. Kopya. So, paano ginagamit ulit ang Fibonacci? So, pag nagkita kayo ng trend, may higher high, may higher low. Anong tawag po sa trend na yan, kapatid? Bullish trend. Bullish trend. Higher high, higher low, bullish. Now, pag bullish, anong position mga kapatid? Buy o sell? Buy. Buy, thank you sir. So kung buy, halimbawa, paano mo malalaman kung saan ka magbabuy? Diba? Halimbawa, nandito pa lang yan, nandiyan pa, wala pa. Diba? Nandiyan pa yung price. So paano natin malalaman kung saan tayo magbabuy? Diba? Okay, ulitin ko yung drawing. Nagkaroon ng dalawang cycle na. Sorry. Yan, bullish na. Okay? Eh ngayon, ang nangyari, nakaakyat na yung price. Yan, nakaakyat na.
So, saan ka magbabay dyan? Intindihan niyo po? Saan ka magbabay? Eh, tumaas na yung price using yung key levels. Hmm? 0.618. So, gagamitan niyo po ng Fibonacci. Tapos, ima-mark niyo yung 0.5 at saka yung 0.618. Okay? Pag bumalik po yung price doon, okay, sa 0.5, pakiramdaman nyo kung magbabounce, sa lower time frame, bumalik, retest, umangat. Okay? Pag umangat, ibig sabihin, 0.5 yung nirespect. Pero pag yan, pagka-retest niya, bumaba, o wala ka mo ng trade. Tingnan mo kung i-respect yung 0.6. Okay? Tapos again, kailangan magkaroon muna ng retest. Okay? Break doon sa retest, tsaka mag-entry. Puha kapatid. Maliwanag po. Of course, mayroon pa po tayong ibang mga confirmations. No? Nandiyan si Sonar, and nandiyan din po yung ating smart money concept. Kuha? Kuha. So additional confirmation po natin or confluence pong ating key levels. It can be yung unang key levels na sinabi ko. Like halimbawa ito. Naging resistance. Hintayin yung maging support tsaka yung mag-entry. Kopya. Maliwanag po ba? Or by using Fibonacci. So yan po yung ating Fibonacci key levels. Kung halimbawa naman, bearish naman po mga kapatid ang movement. Yan. Okay? So laging tatandaan, anong position mo pag bearish? Sell. Eh nandiyan yung price. Isang kasi sell. Diba? So kunin nyo po yung inyong Fibonacci level. Pamula sa taas, pababa. Susundin nyo lang po yung direksyon ng price. Okay? Tapos kunin mo yung 0.5. Kunin nyo yung 0.6. Okay? Tapos, pag umabot na dun sa 0.5, oh, ready ka na. Hanap ka ng ibang confirmation. Pag yan nag-bounce talaga dyan, ibig sabihin, dito ka mag-entry. Okay? Pag hindi, pag lumampas, di doon ka sa 0.618. Pag lumampas, di punta ka sa 0.786. Kuha niya kapatid. Pag yan, lumampas pa yan dito, hindi na yan reversal. Hindi na yan continuation. Yan ay, ano na mangyayari dyan? Yan ay reversal na. Pag nag-reversal siya, anong pattern na yan, mga kapatid? Head and shoulder. Inverted head and shoulder po yata. Very good. Salamat po, Ma'am Franciel. Siya ay inverted head and shoulder. Kaya kailangan niyo po lagi ng confirmation. Kasi minsan, yung price action, nagbibigay sa inyo ng maling signal without proper confirmation. Di ba? Hanggat hindi pa tapos, hanggat walang confirmation, huwag kayong basta-bastang mag-decide. Okay? So, technical indicators, mga kapatid. So, the technical indicators, ang mahalaga lang dyan, kailangan alam nyo kung para saan yung technical indicators. Halimbawa po, di ba pinag-aralan natin ano yung trend, ano yung momentum, ano yung volatility, ano yung volume. Basically, ang ginagawa lang po ng technical indicators, yan po ay ipinogram lang, no? Ng mga mathematician, mga trader na nauna sa atin. At saka yung mga kasalukuyan, gumagawa pa din sila ng mga indicators to identify, ito lang namang apat na ito yon. Identify ang trend, identify ang momentum, identify ang volatility, at saka volume. Which diniscuss ko na sa inyo kung ano-anong mga ito. So kung gagamit kayo ng indicators, alam nyo dapat kung para saan yon. Okay? So again, ang technical indicators, mathematical calculation used to derive the future price of stock, index, forex, currency, or commodity based on its historical price value or yung volume, no? So, pang ganito siya, ma'am. 'Di ba? Alam natin na ang mga candlestick, okay?
Etong kulay green na candlestick na to, kaya siya na-draw, na-print sa chart is dahil mayroong na-close na price, na-close na price, na-close na price, na-close na price, na-close na price. Itong nakikita natin itong mga to ay representation ng nangyayari sa buy and seller. Buyer and seller. Tama po ba mga kapatid? Malinaw po tayo doon. So yung indicators naman, for example, moving average. Tingnan niyo po ito. By the way, ang indicators, dito po yung kinukuha, indicators. Okay? Tapos halimbawa, moving average. Okay? Yan. So, ayan, may guhit. Kuha. Ang ibig sabihin lang po niyan, sabi, based sa previous price. No? So, nakalagay po dito sa settings, 9. Ibig sabihin, yung price na to, yung tuldok na yan, okay? Yung guhit na yan, okay? Yun. Nagkaroon siya ng kulay blue na guhit doon based doon sa siyam na candlestick pabalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, in-average niya itong 9 na candlestick na ito, yung mga prices dito sa 9 na candlestick na to, para malaman kung saan dapat iguguhit yung blue na line. Kuha niyo kapatid. Kuha po, parang ganito. Ayan o. Halimbawa, day 1. Halimbawa, ang ating candlestick ay daily. So, day 1, ang price ay 30.5. Day 2, 30.6. Day 3, 30.35. Day 4, 29.7. Day 5, 28.1. So, pag in-apply mo yung simple moving averages, saan siya maglalagay ng unang price niya? So, kung ang nakalagay po doon, ang period ay 4, so i-average niya based itong formula na ito, itong 4 na candlestick. Kung anong lumabas doon, for example, dito pag in-average mo siya, ang lalabas ay 30.29. So, doon siya maguguhit ng price. Ima-mark niya yung 30.29. Kuha niyo po. Kuha. Naintindihan niyo? Kaya po, nagkakaroon ng linya dito. Kopya. Ina-average. Or depende, syempre, sa kung ano yung formula ng each indicators. Ito po ay illustration ko lang. Ang ginamit ko ay simple moving averages just for you to identify o understand kung ano nangyayari. Anong ibig sabihin nun. Okay? So, sa atin pong pagtitrade, mayroon pong iba't ibang classification, yung pong mga indicators. Mayroong trend following, mayroong momentum indicators, mayroong volatility indicators, mayroong volume indicators. So, para saan ulit siya? Kasi di ba nung previous training natin, pinaluwanag ko sa inyo, ano yung mga epekto nung trend, momentum, volatility, at volume sa ating pagtitrade o dun sa ating pag-assess kung aakyat ba o bababa ang presyo ng currency or currency pairs. Di ba? Naintindihan niyo po. So, para mas mapadali ang pagtingin natin, di gumamit tayo ng indicators. Pero again, dapat alam nyo kung anong klaseng indicators ang inyong ilalagay. Kuha niyo po. Kuha. Hindi pa pwede na puro trend indicators lang. Diba? Kasi pa mangyayari, nagtatanong ka sa 3 tao na alam mo naman napakas lang ang sagot. So, hindi mo mapipili kung ano yung tamang sagot talaga. Kuha niyo po ba? Ma'am Franciel, naintindihan niyo po. Dapat makonsider yung iba't ibang angle. Kuha? Kuha niyo po. Halimbawa, si Ma'am Franciel, di ba? Si Ma'am Franciel halimbawa, madami siyang mga kaibigan, no? Ngayon yung mga kaibigan niya, meron siyang 4 na kaibigan na pares babae. Okay? Pares lahat yun ka-age niya. Di ba? Tapos, pare-paras yun, mahilig sa mga Korean. Di ba? So, pag may nanligaw kay Ma'am Francien, di ba? Na Korean, pag tinanong mo lahat yung 4 na yun, nasagot nun ay, oo, di ba? Okay yan, Korean eh. Di ba? Pero sa tingin nyo, tama kaya yung decision na ganon? Di ba? Hindi. Mas maganda kung tatanungin mo, mayroong coming from different angle. Di ba? Kung doon sa example ko, tanungin mo yung mas matanda,
'di ba, sa iyo para ma-assess nila. Naintindihan niyo po? Naintindihan? Nakakasunod po ba kayo, Ma'am Franchelle? Nakasunod po ba? Hindi po Yes po. pwede trend indicator lang. Dapat meron kang trend indicator, meron siyang volume indicator, meron siyang momentum indicators. O kung alin yung nahihirapan kang intindihin. For example, sabi natin kapatid, sabi natin, do not trade against the trend. Di ba? Kuha niyo kapatid, narinig niyo na po ba sa akin yon? Huwag kayong mag-trade ng against the trend. So, anong gagawin natin? Di hanap tayo ng trend indicators. Pwede natin gawin yung EMA, gawin lang natin po yan. Ito yung common na ginagamit namin. Pwedeng 50, 100, or 200. So, ano ba, nilagay mo yan ng 100. Ang ibig sabihin lang po niyan, every time na ang candlestick nasa ibabaw ng 100 EMA, bullish. Every time na ang candlestick nasa ilalim ng 100 EMA, bearish. Every time na nasa ibabaw, bullish. So, anong tulong niyan sa'yo? Every time ng candlestick ay nasa ibabaw ng candlestick ng 100 EMA, huwag kang maghanap ng sell na position. Ang hanapin nyo lahat ay buy. Okay? Yung iba nga ang ginagawa pag 200 EMA trading ang tawag, ganito lang po yan. 200. Gagawin lang nila. Okay? Every time na lalapit, una, alamin muna nila kung trending ang market. No? Ibig sabihin ng trending ang market, matagal na siyang nandito. Yan, ganyan, trending. Okay? Strong. Based sa fundamental analysis, strong ang market. Gagawin lang nila, every time na lalapat sa 200 EMA, buy. Every time na lalapat, buy. Every time na lalapat, buy. Kuha niyo kapatid. Kasi they are trading with the trend. Isa lang yung indicator, 200 EMA. Kopya. So ano yung sinasabi ko naman na dapat mayroong iba? For example, momentum, no? So ito po yan. So, oops. Halimbawa, may momentum. So nakalagay dyan, MACD at saka RSI stochastic. Sila lahat ay mayroong momentum indicators. Di ba? So, dyan ka. Tapos add tayo ng MACD. Yan, ito, MACD. Nakita niyo, may indicators to. Di ba, ang MACD ay momentum. Di ba? Nakikita niyo po ba mga kapatid? Nakikita niyo itong aking indicators. Laki natin. Yan, nakita niyo na kapatid. So, kung ito, paano gamitin yan? Di ba? Yan po ay may K-line at saka D-line. No? So, itong oscillator, yan yung pinakang nagsasabi na kung may momentum. Kung halimbawa, kulay green, ibig sabihin may buyers. Pag red, yan ay sellers. Kuha niyo kapatid. Pag matataas, ibig sabihin malakas. Kuha niyo kapatid. Ano ibig sabihin ng kuyata ng matataas? Ayan, tingnan niyo po yan. Ayun pataas ng pataas, pababa na ng pababa. So, meron kayong idea kung mayroong momentum. Kopya. Kopya. Tapos ito pong dalawang ito ay moving average din. Isang slow at saka isang fast moving average. K-line at saka D-line. Now, anong ginagawa niya kapatid? Kapag ang candlestick nasa ibabaw, bullish, di ba? Ang hanapin nyo lang po ay crossover sa ilalim ng oscillator. Tapos ito ay kulay green dapat. Pag nangyari yan, okay? Yan. Nangyari. So, nag-crossover siya, nasa ilalim pa ng iyong 200 DMA. No trade ka pa niyan. Pero pag yan ay umangat na doon, buy ka na dito. Kuha nyo kapatid kasi mayroon na ding green oscillator. Kuha nyo kapatid. Kopya. Kuha. Dito, nagkaroon ng crossover. So, sell signal, pero walang momentum. So, hintayin mo muna na magkaroon ng momentum. Okay? And, ang go signal mo is pag yung candlestick lumampas na sa 200 EMA. So, since hindi pa siya, walang trade. Nagkaroon na ulit ng crossover sa ilalim ng oscillator. Kuha. Crossover. Signal ng buy.
nagkaroon ng green na momentum, o di, nasa ibabaw ang trend, o di trade ka ng buy. Kuha nyo kapatid, nasusundan po ba? Kopya. Naintindihan nyo, importance ng pagkakaunawa sa volume at saka sa indicators rather. Whether yan ay volume, yan ay trend, yan ay momentum or volatility indicators. No? Huwag yung basta lang kayo pull up ng indicators tapos hindi nyo alam kung ano ba ang ginagawa nun at ano ba yung sinasabi niya sa'yo. Kuha nyo po. Ito naman po yung volume indicator. So, madami po mga indicators eh. So, pag volume, ang sinusukat lang nun kung may present o madami bang transaction na nangyayari. Pag volatility, ibig sabihin madaming variant ng prices. Okay? Kuha. So, halo-halo, ano nyo lang po yan, combine nyo lang. So, doon po nagpo-fall yung ating mga indicator base. So, hindi ko na lang po masyadong i-elaborate ito sa inyo kasi anyway, ang reason lang kung ba't ko siya i-share sa inyo is for you to understand. Kasi baka mamaya, after ko kayong turuan, mayroon kayong makita sa YouTube, indicator base, at least alam nyo kung paano nyo siya i-approach, paano nyo siya um, gagamitin moving forward, or paano nyo po siya uunawain. Okay? Maliwanag. So, ito po yung mga guidelines lang. Yung una, um, yung sa average true range. So, yan po ay idinadagdag lang yan do sa SL. So, ibig sabihin, para iwas kayo na ma-stop loss. So, for example, halimbawa, delete ko muna to. Okay. So, halimbawa, based po sa inyong strategy, kayo ay mag-entry po dito. Okay? Tapos ang inyong plan na SL ay nakabase sa previous swing low. Okay? So, para masigurado po ninyo, ATR is ina-average niya po yung range ng mga previous candlestick. Kuha niyo po. Ito. So, pag base sa kanyang formula, i-average niya yung average range. Ibig sabihin yung haba o laki ng paggalaw ng candlestick. Pagka po yun ay na-average niya, ibig sabihin, sa looban ng 4 hours, yun yung pinaka pwedeng maging galaw. So para maiwasan mo yung stop loss, punta po kayo ng indicators na ATR. Ito. Tapos makikita nyo po dito, may nakalagay doon, 0.5 pips. So, ibig sabihin po, magdadagdag kayo pa mula dito ng 0.5 na pips o 5 pips. So, sa 5 pips, pamula sa 121 pips plus 5 magiging 126. Oops. Yan, somewhere ganon. So, pang may nadagdag na pips, kuha nyo kapatid. Kuha po. Kuha. 52 pala, sorry. 50 pips, 16 pips o 17 pips pag ni-round off. Tapos yung kanina ay, dito ay 49 pips. Kuha. So, i-add nyo po yun. 116 plus 49. Kuha nyo po. 165. Ito yung dapat. 165. Yan. Hanggang dito ng SM mo dapat. Kuha nyo po. Para lang hindi kayo ma-SL. Pa kung halimbawa, mag-move against do sa direction mo yung trend, tapos kinuha nyo yung average na haba niya, so hindi siya maaabutan dito. Kuha niya kapatid. Yun po yung ibig sabihin ng ATR. So, RSI stochastic, yan po ay mga
momentum din, no? So, momentum at saka trend indicators. So, nampasan na natin siya. So, kung magte-trade po kayo kapatid ng gamit ng mga indicators, dapat alam nyo specifically ano yung paggagamitan nyo ng indicators. Diba? Siya ba ay para ma-identify yung trend? Kasi step 1, kailangan identify yung trend. Of course, ito po yung ginagawa after ng fundamental analysis ha. So, kailangan sa step 2 mayroong alignment ang fundamental. Pag sabi ng fundamental analysis, bullish, then gagamit ka ng trend indicators to identify kung bullish na nga yung price action. Okay? Kuha nyo po kung bullish, kung bearish, and kung trending, reversal, o ranging. Kuha nyo kapatid. Kuha. Tapos, pwede nyo po na combine naman yung chart patterns. Okay, pinag-aaralan natin chart patterns and yung ating pinag-aaralan sa candlestick pattern para naman po sa entry confirmation. Kuha nyo po. Alam ba, sinasabi ng indicators, bullish na nga. Meron ng entry kasi meron ng crossover. Diba? Meron na yung kanina pinakita ko sa inyo na nag-cross na yung dalawang EMA sa MACD. So, titingnan nyo po kung nagawa na yung pagsubaybay sa trend, kung nakain na sa trend, bago nyo po gamitin yung indicators po ninyo na additional confirmation sa inyong entry. Kuha nyo kapatid. Kuha po. So halimbawa kapatid, magte-trade na tayo ngayon. Magte-trade. So gamit lahat ng ating napag-aralan na muna so far. So nag-aaral na tayong candlestick pattern. Alam na natin yung trend. May idea na tayo sa chart pattern. May idea na tayo sa indicators. Let's say, doon muna tayo sa pinakasimple. Sabi natin, do not trade against the trend. So nasabi ko na kanina, pag ang candlestick ay nasa ibabaw ng 200 EMA, siya ay bullish. So alam na natin yung first part. So sabi natin, kailan tayo mag-i-entry? Bullish nga. Diba? Saan tayo mag-i-entry? Diba? So pwede natin gawin na yung pinag-aakalan natin sa support and resistance, yun lang muna. So paano ba yun, Kuya Tan? Diba meron tayong tinatawag na naka-slope na support and resistance. Diba? Ganyan, diba? Nakuha nyo kapatid. Or ito gamitin natin. Bibigyan ko po kayo ng mga sample ha, ng mga pwede nyo paano pagtitrade. Ayan. Kuha. So, napatunayan natin. Okay? Let's say hindi nyo pa nakikita yung ibang candlestick, no? So, let's say nandito pa lang tayo. Napatunayan natin na pag dumadating doon, bumabalik. Tapos, pag dumadating dito, bumabalik. Di ba? Tapos, sabi natin, do not trade against the trend. So, kailan tayo magti-trade? Dito ba? Dahil napatunayan natin bumabalik, kapatid? Tama ba yun? Magti-trade tayo dito ng sell? Okay. So, dito po, huwag kayong magti-trade ng sell. Kasi do not trade against the trend. So, pag ang candlestick nasa ibabaw ng 200 EMA, ang hahanapin lang buy. So, napatunayan natin, babalik, dito ka magti-trade ng buy. Angat, no trade. Pag bumalik, buy. Kuha nyo kapatid. Buy. Kopya. Alas 10 na pala. So, I hope mga kapatid, mayroon po kayong natutunan. I'll be honest, nahihirapan ako kung i-assess kung natutunan niyo yung ating mga pinag-aralan. Kasi hindi po kayo na-email pagka kayo po yung tinatanong. Pero I hope and pray na natutunan niyo po mga kapatid. Napaka-importante po niyan. Especially sa atin pong mga pagtitrade moving forward, no? Sabi ko pala yung sonar kanina. So, ganito po yon. So, example, ang USD/JPY sa ating fundamental analysis ay bullish. So, dapat ang candlestick ay nasa ibabaw ng 200 EMA. Okay? So, using yung sonar, so alam na natin yung trend, confirm na.
Meron ba tayong entry? Yan. So, dito, based sa sonar, wala tayong entry. Kasi ang binibigay na entry ng sonar ay bearish. Kaya ang candlestick nasa ibabaw ng 200 EMA. Kuha nyo po. So, no trade. And against din sa fundamental analysis. So, saan pa? AUD-USD. Okay? Ang sabi ng AUD-USD, AUDI bearish. Okay? Based sa fundamental. Ngayon, it happens na ang candlestick ay below na ng 200 EMA. So, fundamental at technical analysis ay okay na. Ang tanong, may entry pa ba? So, kung gagamitin ang sonar, o natin ang sonar, okay? May entry. Kuha. So, anong hintayin natin? Kailangan lang bumalik ng candlestick doon. Pag lumapat ulit doon, dahil siya ay nasa ilalim pa din ng ating 200 EMA. Kuha niyo kapatid. Yan o. Kuha niyo kapatid. Pag bumalik dyan ang price, pwede tayong mag-trade ng sell. Doon ang stop loss. Okay? And then doon ang TP1, TP2, and TP3. So ito ay swing trade. So it may takes 1 week to complete. Okay? Kuha niyo kapatid. Kopya po ba? Madaling mag-trade? Naintindihan? Zoner pa lang yan. So, awa ng Diyos, yung zoner entry namin parang 7 out of 8. But of course, yun po ay may iba pang other confirmation na pag-aaralan po natin sa ating after ng smart money sa 5th day. Okay? So, pinakita ko lang po sa inyo yung mga paraan ng paggamit and pag-analyze using po ng indicators, using ng ating mga napag-aralan na from day 1, day 2, day 3. I hope natutunan nyo pong mabuti. Okay? Maliwanag po ba? O sinong sasabay dito sa entry na to? Possible entry. Mamaya. AUD-USD sell. Mga kapatid. Kopya. So, next training po natin mga kapatid kung loloobin bukas is tungkol na po sa smart money concept trading strategy. So, ito yung pinaka base ng atin pong trading strategy or entry. So, yan po ang ginagamit ko na trading strategy in the past 8 years. So, yan po yung ituturo ko din po sa inyo. Okay? Okay po. So, bago po tayo magpaalam, i-share ko lang po ito. Sabi po sa Awit 37 verse 3 to 5. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Dahabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, ang kanyang papangyarihin. Ngunit ang sabi naman po sa Santiago 1:25, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, sa kautusan ng kalayaan at nananatili doon na hindi tagapakinig na mga kalimutin, kundi tagapagtupad ng gawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So kung papansinin po natin yung dalawang verse mga kapatid, yung pagpapala ng Panginoon, hindi yun basta ibinibigay. May requirements. Ano yun? Una, magtiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa, gumawa tayo ng mabuti. Hindi po pwede, nagtitiwala ka, pagkatapos, hiwalay ka naman sa Panginoon dahil hindi ka gumagawa ng mabuti. Kuha nyo kapatid, dapat nagtitiwala at gumagawa ng mabuti
para masabing tayo ay tumatahan sa lupain ng Panginoon. Kuha niyo mga kapatid. And dapat hindi lang tumitingin ng sakdal sa kautusan. Diba? Dapat nananatili doon na hindi tagapakinig lamang, kundi tagatupad. Kuha niyo kapatid. Kuha niyo po. So, minsan kasi, kita tayo ng opportunity, pinagdasal natin sa Panginoon, pero patuloy naman natin ginagawa yung ayaw ng Diyos. So, paano tayo pagpapalain? Kuha niyo kapatid. Ulitin ko, ang pagpapala ay nanggagaling sa Panginoon. So, kahit paanong turo ang gawin ko sa inyo, hindi ko po masasabi o hindi ko pwedeng pangunahan na magiging successful kayo sa trading business nyo. It will always depend sa kung paano kayo namumuhay. Kuha nyo po mga kapatid. So sana sa araw na ito, bukod sa mga knowledge about trading na na-share ko po sa inyo, sana loobin ng Panginoon na tumimo ang mga salitang ito sa inyong mga puso at magamit din naman ito para higit tayong makalapit sa Kanya at makapamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban, makatahan tayo sa Kanyang lupain para kung anuman yung nasa ng ating puso, no, ay atin pong makamit dahil Kanyang papangyarihin. Dito po napakaganda nitong talatang ito Nasa ng iyong puso. Walang limitation Wala diyang sinabi na o ganito lang dapat Hindi. Bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso, whatever it is. As long as nagtitiwala ka sa Panginoon, gumagawa ka ng mabuti at tumatahan ka sa lupain. At hindi tayo nananatiling tagapakinig lamang. Kundi tayo ay tagatupad. Kuha niyo po mga kapatid. So yun lang po mga kapatid, loobin nawa na ingatan ang bawat isa sa ating pagpapahinga at nawa ay higit pa tayong mapalapit sa Panginoon kasabay ng ating paglago dito po sa industriya ng forex trading. Salamat po mga kapatid. God bless you all mga kapatid. To God be all the glory.